kahit nadagdagan pa nila yan, dahil sa pamamaraan ng paglilitis ay hindi nasa hulog, ganun pa rin yan. Matagal kasi nga. Kinukonsidera na ng impeachment court na magsagawa ng paglilitis, ito nga, Attorney Sal, from Monday to Wednesday, planong gawin sa Huwebes, Biyernes at Sabado upang mabawi ang mga araw na naantala ang impeachment trial ni VP Sara dahil nga sa masamang panahon. Alamin natin yung iba pang balita sa report o iba pang impormasyon sa report ni Sheena Torno. Tuwing Lunes, Martes at Miyerkules nakatakda ang regular na paglilitis ng Senate Impeachment Court sa mga kinakaharap na kaso ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, ilang impeachment trial na ang naantala dahil sa work suspension na idineklara ng Administrasyong Marcos dahil sa epekto ng masamang panahon. Kaya naman, pinag-aaralan na ng korte ang iba't ibang opsyon upang mabawi ang mga araw na nakansela ang paglilitis. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, kabilang sa mga pinagpipiliang hakbang ang pagkakaroon ng make-up days kung saan maaring magsagawa ng trial tuwing Huwebes, Biyernes at Sabado. Yung impeachment court naman, sanay naman ng mga, lalo pa kami mga abogado, no? Sanay kami na nauurong talaga yung mga dates na yan. So yung number of days na allotted for the prosecution will just be extended and will eat up some of the days that the nakalaan naman doon sa depensa at uurong lang naman yung number of days ng depensa. So ganun lang yung mangyayari dyan. Magkakaroon lang ng konting adjustment. Posible rin anya na dagdagan ng 1 hanggang 2 oras ang bawat pagdinig ng impeachment trial. Mula sa kasulukuyang schedule na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, ay maaari itong palawigin hanggang alas 4 o alas 5 ng hapon. Bukod pa rito, tinitignan na rin ang posibilidad na bawasan ang bilang ng mga testigo ng prosekusyon upang mapabilis ang paglilitis. Sinabi pa ni Tonggol, isa rin sa mga dahilan ng pagtagal ng trial ay ang mahabang oras ng pagtatanong sa mga testigo. Sa ilalim kasi ng Senate impeachment rules, isang testigo lamang ang maaring iharap kada araw. Gayunman, umaabot ng hanggang 3 araw ang pagtatanong ng prosekusyon sa isang testigo. It's really a group effort, no? Yung pagbabawas ng mga araw natin or paghabol ng araw natin. Unang-unang effort yan ng both parties through the dropping of either the articles na ipepresenta or the witnesses. Nilinaw pa ni Tonggol na hindi kinukonsidera ng impeachment court ang pagsasagawa ng online trial dahil sa mga legal at logistical issues. Samantala, hindi pa rin napag-uusapan ng korte ang posibilidad na ibaba ang kinakailangang bilang ng mga boto para sa conviction o acquittal. Una na ring nanindigan ng korte na 16 na boto o 2/3 majority ng mga senador ang kinakailangan upang mahatulan o makonvict ang sinumang impeachable officer. If a person or a party or a side, a council proposes that is a dangerous proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid trial. At sa ating due process clauses, hindi po pinapayagan yan. Hindi po tayong parang naglalaro lang dito na kung para sa convenience ng mga parties, iibahin mo na naman yung rules mid-trial. Hindi po umaakto ang impeachment court for the convenience of either the prosecution or the defense. It is acting to uphold the due process requirements under the law. Pinabulaanan pa ng impeachment spokesperson ang kumakalat na impormasyon na umano'y panliligaw ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa ilang minority senators. Kabilang umano sa nililigawan ang mga senator judges na sina Loren Legarda, Jinggoy Estrada, magkapatid na Camille at Mark Villar, kaugnay sa boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. That is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. So mas busy po siya gawin yon kesa po mamulitika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Sang-ayon po ba kayo na kung halimbawa maging
lilipat po yung schedule ng impeachment from Monday to Wednesday, Thursday to Saturday na, Attorney Sal, at madadagdagan pa yung oras ng paglilitis. Kahit nadagdagan pa nila yan, dahil sa pamamaraan ng paglilitis ay hindi nasa ulo, ganun pa rin yan. Matagal. Kasi nga, gaya ng obserbasyon natin. Unang-una, yung presiding officer, mahina. Hindi niya nakokontrol ang prosedimento. Pinahayaan niya na lumaban ang mga prosecution lawyers sa regla. Pinapabayaan niyang makipag-debate o kaya makapagkampanya habang ginagawa ang paglilitis na dapat ipagpresenta lamang ng testigo. Pangalawa, yung mga prosecution lawyers mahina mag-conduct ng direct examination. Parang ang tingin natin, masyado silang conscious na may mga camera sa kanila. Kaya sa halip na may iksi ang tanong na direct to the point, pinapahaba nila. Kaya hindi mo napapansin, pati si Escudero, nakikialam. Siya na lang nagtatanong kasi hindi marunong. Yung prosecution lawyer, magtatanong. O kaya naman, kung tama man ang tanong at may sagot, sa halip na tanungin kaagad sa mga susunod na katanungan, inuulit pa yung sagot bago magtanong, ay talagang hahaba ang prosedimento. Kaya kahit po anong gawin ninyong dagdag dyan, matagal talaga yan. Another thing, ang prosecution, ang hiling presenta ng mga testigong worthless and useless. Kahit na hindi contentious ang issue, nagpipresenta sila ng testigo. Kaya halimbawa, hindi naman pinag-uusapan at hindi naman itinatanggi na doon sa Article 4, kaugnay sa betrayal of the public trust, di manong pagpamanta ni BP Sara noong November 23, 2024, ay hindi naman questionable o hindi naman issue na sinabi niya yung mga yon. Pero, nagpresenta sila ng testigo na sinabi niya yun. Wala naman nag-question doon. Admitted na nga yun ang pinag-uusapan, yung mga sinabi niya, pabagsa, sa pagbabagsa, sang-ayon sa batas, o isang inciting to sedition of kayat na ibagsak ang gobyerno. Sang-ayon sa Kodigo Penal. Yun ang issue doon Kaya dapat, ang kanilang testigo, kung meron ba silang ipipresenta, yung pagpapatunay na gano'n ang kalangalan. Ay, hindi. Kung ano-ano mga pinipresenta nila, video, tito, testigo sa NBI, pinatutunayan na meron mga salita, na yung mga, wala nga, hindi nga pinag-uusapan niya. So, sinayang ang panahon na presenta ka ng ebidensya na hindi naman issue, hindi contentious. Kaya dyan sa yung Article 1 ngayon. Hindi naman pinag-uusapan na tumanggap ng pera ang Office of the Vice President o ang Department of Education ng confidential funds. Aminado naman yun. Ang issue labag ba sa regla, sa pamamaraan na itinakdaran ng tansang paggastos mo o hindi. Hindi yung pati yung size, yung bulto ng pera na tinanggap. Pag may presenta ka doon, may AI ka pa. Hindi naman kini-question na tumanggap Saan ka magpipresenta doon na ito, ganito, tinanggap, ganito, hindi ganyan. Ay, hindi nga questionable yan So, nagsasayang ka talaga ng oras. So, that is one of the reasons why ang mga tao hindi na interesadong manood kasi nga, puro kalokohan lang ang pinipresenta ninyo. Nagsasayang lang ng oras. Kaya nakita nyo na, pati ako na, nakakatulog na.
Pangalawa, tingnan nyo, yung tatlong sindon, pinupulaan nila. Bakit nawala dun sa session? Unang-una, maraming mga senador. Ang talagang aantukin ka. Ang iba nga, tumatayo na lang, nagkikwentuhan para mawala lang yung antok. Ang iba naman, yun, doon na sila sa labas. Panood. At wala naman ng problema doon na wala sila sa group. Kasi, nanonood sila. Sa screen. Nakikita nila yung mga payag ng testigo. Yung galaw ng testigo. Yung mga ebidensya. At kahit sila may transcript, babasahin mo lang yan, alam mo na kung ano nangyari. O pareho natin, kung hindi mo napanood, pwede yung replay, panoorin mo. Alam niyo, meron akong nakasama na Yes. prosecution lawyer. Walaan niyo kung sino na. Hindi ko Ayun. na sabihin. Baka ayaw niya sabihin. Prosecution lawyer siya, at kongresista siya. Papakulo ng mga presentasyon ninyo. Sabi niya, yan si lead counsel, si Luis Nunao. Ano yung mga private lawyers. Kaya naman pala ako, palpa kayo eh. Gaya ng sinabi ko, yung mga pinaliwanag ko kanina, sinabi ko rin sa kanya yun. Nagpipresenta kayo ng hindi na dapat na nagpresenta. Nagbibigay ka ng ebidensya sa isang bagay na hindi naman kinikwestiyon. Aminado naman. Kaya nagtatagal. Yan ang problema ninyo. Siyempre, hindi naman siya makaimik. Ba't sinabi ko sa kanya? Kasi alam niyo, kung ano sinasabi ko ng kayagan sa publiko, sinasabi ko in private sa mga kahit na sino sa kanila. Wala tayong iniihagan sa kanila. Basta tayo, kung ano yung totoo, kung ano yung nakikita natin, at para makatulong sa kaliwanagan ng mga issue dito, isasabihin natin ang harapan at talikuran, yun ang sasabihin natin sa kanila. Ayan. Ayan po, mga kababayan, nalaman niyo pong sinabi ni Attorney Salata,